Nung una, ang original cover ng set na ito is yung nasa baba na yan. Off-white siya. Kaya lang dumihin. So, naisipan kong gumawa ng bagong cover para sa part na yan, yung mga foam na yan. So, ginawan ko yan ng cover para maiba naman yung kulay. It's a bit darker this time. Kaya, gumanda naman siya. And then, binakbak ko uli. Naisipan kong palitan uli yung kulay. This time, pati na yung base ng upuan. Yan. So, inunti-unti ko lang siya hanggang sa makuberan ko yung buong upuan. Nung unang pinalitan ko yung cover ng set namin, yung ito lang ang gamit ko na stapler. Heavy duty din siya pero nakakaubos ng energy. Kaya binilan ako ng asawa ko ng bago. Di kuryente siya, so hindi na mahirap gamitin. Hindi kailangang iubos yung energy mo pagka ginamit mo siya. Yan. Masarap siyang gamitin kasi di kuryente siya. Yan. It's more fun playing with this gun. So, ayan, ang pag sa mga cover ng SETI, dapat yung heavy duty din siya na zipper. Kaya, pag ako bumibili
pag ako bumibili ng ganito, yung dire-diretso siya para mas makatipid kasi kung ano yung haba nung gagawin mo, yun lang yung gagamitin mo. So yan, mas magandang bumili ng dire-diretsong zipper para mas tipid. Saka sakto lang sa size ng gagawin mo. Yan. Ikakat mo lang siya kung hanggang saan yung kailangan mo. Yan. Yung zipper na bibilin mo is may kasama na siyang ganyan. Yan. So, yan na siya. So, ikaw na bahalang magkabit sa ikaw na bahalang maglagay dito sa zipper. Yan. Ilalagay mo siyang ganyan. So, yung paglagay ng zipper, ng itong puller niya, dito is ibubuka mo lang siya konting ganyan. Konting buka. Tapos, isusuot mo siya dito. Yan. So, ayan na siya. Napasok na. Ayan. Yan. So, naglalagay muna ako ng maraming yung yan niya. Yan. Kung ilan yung zipper na kailangan ko, yun ilalagay ko dyan. Para pag nanahina ako, dire-diretso na siya. Kasi, mahirap maglagay nito. Matatagalan ka. Ang hirap mga pa. Hindi, yung pag sanay kang mag-shoot, sanay kang mga pa, nasa paan mo ipasok, yun, madali. Pero sa akin, medyo natatagalan ako sa pagpasok nito. Kaya, nilalagyan ko muna ng maraming ganito. Yan. Saka ko siya itatahi dito. So, after ko na-coveran yung base niya, ito naman nagawa ko na yung para sa mga foam niya. So, ito yung arm rest niya, nabuo ko na. So, ipopwesto ko na siya. Yan. Yan sa may butas na yan. Para mag-fit siya. So, itatapat lang dun sa butas na yan. Tapos, kailangan diinan siya ng husto para mag-fit siya. Yan, so ididiin-diin mo lang siya ng husto para mag-fit na husto yung armrest niya. So, ayan, fitted na siya. Tapos, sa kabilang armrest naman niya. So, ganun din ang gagawin. Ididiin mo siya para mag-fit lang doon sa butas. Next is yung kanyang foam na ipupwesto. Yan, kailangan ko lang siyang ikabit doon sa zipper na nasa base.
para hindi natatanggal yung foam pag inupuan siya. So, naka-steady lang siya. Ayan, unti-unti ko na siyang nabuo. Tapos, nilagay ko na din yung nasa sandalan niya. Tcharan! So, ayan na siya, ang finished product. Ginawa ko din yung cushion covers na yan para mag-match sa kulay. So, bale dalawa, isang 2-seaters at saka isang 3-seaters ang ginawa ko. Yan. Yan na siya. Diba? Hindi lang po yung sala set ang ginawa ko. Ayan pa. Ginawa ko din yan. Yung cushion, yung pinakaputi ang cover. Lahat yan pinalitan ko din. Dati ang kulay niyan is dark. So, since nasa conservatory siya, ginawa ko siyang yung parang off-white ang kulay. So, yan, ginawa ko yan. Yan ang kaibahan kapag marunong kang manahi. Kung gusto mong palitan yung cushion cover mo ng every year, pwede. So, yan, pag sa summer, papalitan ko yung cushion cover ko ulit ng pang-summer na kulay. Which is maybe green. Diba? Marami akong tela. So, pag may naisip akong gagawin, naka-ready lang siya. Meron akong huhugutin na tela para magawa ko kung ano yung naisip kong project. So, ayan po ang aking talent for today. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki-like naman po and share. Thank you for watching. Bye!